Governor Harvey, ang lakas na po ng ulan. Magsususpende ka na po ba ng klase? Tanong ng assistant niyang si Lim. Oo, sige. Kawawa naman ng mga bata kung papasok sila ng basa. At isa pa, baka kung ano pang mangyari sa kanila sa daan kapag hinayaan ko silang pumasok ng umuulan. Dagdag pang sabi ni Harvey. Sige po, Gov. Magpo-post na po ako na suspended na ang klase. Saad naman ni Lim sabay kuha ng kanyang laptop. Itinaas ni Governor Harvey ang kanyang blind curtains at saka sumilip sa labas. Ang lakas nga ng ulan. Pinagmasdan niyang pagpatak nito. Bigla naman siyang may naalala ang kaniyang asawang si Camila. Ang yumao niyang asawa. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kaniyang nangyari kahit 2 taon nang nakakalipas. Para sa kanya, buhay pa ang kaniyang asawa kahit na alam niyang ilusyon niya lang yon. Madalas niya kasi itong napapanaginipan. Gov, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lim kay Harvey. Bumuntong hininga si Harvey at saka naupo sa harapan ni Lim. Hindi. Sa totoo lang, naaalala ko na naman si Camila. Tuwing umuulan kasi, naliligo yon. Tuwang-tuwa siya kapag umuulan. Naaalala ko pa nga noon, naghahabulan kami habang naliligo sa ulan. Ang saysay naming dalawa. Malungkot na saad ni Harvey. Naintindihan po kita, Gov. Siyempre, hindi po biro ang mawalan ng mahal sa buhay. At alam ko pong mahal na mahal niyo si Ma'am Camila. Pero Gov, kailangan niyong magpakatatag. Alam ko pong malulungkot si Ma'am Camila kapag nakikita kayong malungkot. Huminga na lamang ng malalim si Harvey at saka tipid na ngiti ang isinukli kay Lim. Lumipas pa ang mga oras. Mabilis na sumapit ang gabi. Umuwi na si Harvey sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng 7 taong gulang niyang anak na babae. Niyakap siya nito ng mahigpit. Daddy, ang lakas po ng ulan kanina. Tapos ang lakas din po ng kulog. Natakot po ako kanina. Malungkot na sabi ni Angel habang nakayakap sa kanyang daddy Harvey. Don't worry, sweetie. Nandito na si daddy. Saad naman ni Harvey. Naalala ko po bigla si mommy. Kapag umuulan ng malakas at kumukulog ng malakas, niyayakap niya po ako para hindi ako matakot. Pero alam mo ba, daddy, kanina po, naramdaman ko talaga yung yakap ni mommy. Tapos pagmulat ng mata ko, nakangiti sa akin si mommy bago siya lumabas ng pinto. Hinabol ko nga po siya pero wala na siya eh. Bigla po siyang naglaho. Pagkukwento ni Angel. Bumuntong hininga si Harvey. Bigla niya tuloy naalala nung nakarang araw nang magpunta siya sa terrace. Pagkatingin niya sa kalsada, may nakita siyang babaeng nakasuot ng hoodie at mask. At nang tanggalin ng nasabing babae ang mask, nanlaki ang mata ni Harvey nang makita ang mukha ni Camila. Ngumiti ito sa kanya bago tuluyang umalis. Baka nananaginip ka lang, sweetie. Balik ka na sa kwarto mo, okay? Sleep ka na dahil gabi na. Good night, sweetie. Sabi ni Harvey sabay halik sa noo ng kaniyang anak. Matapos kumain ni Harvey, nagtungo siya sa terrace mula sa kaniyang kwarto upang langhapin ang sariwang hangin. Dala ang kaniyang kape. Hinipan niya ito dahil mainit bago ininom. Tumingin siya sa labas ng kaniyang bahay at tila nagimbal ang kaniyang pagkatao nang makita ang babaeng nakasuot ng itim na jacket na nakatingin sa kanya. At ang mukha nito ay ang mukha ng kaniyang yumaong asawa. Camila. Banggit niya sa pangalan ng kaniyang asawa. Dali-daling bumaba ng hagdan si Harvey, patungo sa labas ng kaniyang bahay. Ngunit wala naman siyang nakitang babae roon. Walang katao-tao sa labas. Ilang sasakyan lang din ang dumadaan. Napasabunot si Harvey sa kaniyang sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Sino bang babaeng yun? At bakit kamukha niyang asawa ko? Naguguluhang tanong ni Harvey sa kaniyang sarili. Camila, miss na kita. Umiiyak na sambit ni Harvey habang nakatingin sa itaas ng kalangitan. Sa isang tabi, may isang pares ng mga matang nakatingin kay Harvey. At ang mga matang ito ay matagal na palang nagmamatsyag sa kanila ng kaniyang anak na si Angel. Kinabukasan, abala si Gov Harvey sa pagbibigay ng relief goods sa mga barangay na binaha.
Lumakas kasi ang ulan sa lugar nila kaya naman tumaas ang tubig dahil na rin sa mga sirang drainage. Sa tingin ko kailangan ko magpatupad ng Uplan Linis Kanal para hindi na magbabara pa ang mga barangay dito sa atin. Sabi ni Harvey kay Lim. Tama po kayo sir, kasi yun naman talagang dahilan kung bakit nagbabaha dito. Mga pasaway din kasi ang mga tao dito kung saan-saan nagtatapon. Kaya dapat kada mahuhuli na magtatapon ng basura kung saan, dapat may multa. O di kaya ilang araw na pagkakakulong sa barangay. O pwede ring paglilinisin sila sa mga ilog. Sabi naman ni Lim. Tumango si Harvey. Tama ka, maganda ngang naisip mo. Para naman matuto ang mga tao dito sa atin at para maiwas na rin ang mga pagbara sa kanal. Habang abala sa pagpapak ng mga relief goods si Gov Harvey na ipamimigay naman sa iba pang barangay, hindi naman mapakali si Ashley. Kahapon kasi ay may nag-deliver sa kanya ng isang malaking box kung saan nakaribon pa ito ng bulaklak. Pero nang buksan niya ito, nasa loob ang isang umaalingasaw na patay na daga kung saan nakasulat ang katagang magbabayad ka. Hindi pa rin mapakali si Ashley kung saan ba galing yon. Binabalot siya ng kaba. Ayos ka lang ba madam? Halatang may bumabagabag sa'yo. Sabi ng alalay niyang si Emma. Umirap si Ashley. Mukha ba akong ayos ha? Sa tingin mo ba? Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung sino nagbibigay sa akin ng box na yun. Hayop siya. Wala siyang magawa sa buhay. Nakakadiri ang mga ginagawa niya. Inis na sambit ni Ashley. Baka naman may kaaway kayo o ano? Wala ba kayong naiisip na kaaway niyo? O taong may galit sa inyo? Sabi naman ni Emma. Napaisip si Ashley. Wala siyang ibang maisip na taong gagawa nun sa kanya. Wala naman kasi siyang kaaway dahil magaling siyang manguto ng tao at isa siyang plastikadang tao. Kaya walang ibang maisip si Ashley na mayroon siyang kaaway. Wala talaga. Wala akong maisip na kaaway ko. At saka ang kaaway ko lang naman nun si Camila, hindi ba? Pero patay ng babaeng yon, kaya wala talaga akong ibang magiging kaaway pa. Sabi ni Ashley, sabay buntong hininga. Humaba ang nguso ni Emma. Hindi kaya mayroong secret admirer itong si Gov? Kung saan hindi niya matanggap na ikakasal na kayong dalawa. Baka may baliw na baliw kay Gov Harvey dyan sa tabi-tabi at yun ang gumagawa sa'yo ng mga kababalaghan. Naningkit ang mga mata ni Ashley. Siguro tama ka, pero hindi wala siyang magagawa dahil ako nang pakakasalan ni Harvey. At isa pa, mahuhuli ko rin ang babaeng yan at sinisigurado kong magbabayad siya. Mariing sambit ni Ashley. Pagsapit ng gabi, balak sanang magpahatid ni Ashley sa kanyang bahay kay Harvey. Pero masyado itong busy kaya naman wala siyang ibang choice kundi ang magmaneho mag-isa. Pagkapasok ni Ashley sa kanyang kotse, nanuot sa ilong niya ang mabahong amoy. Napalingon siya sa kanyang likuran, sa backseat. Binuksan niya ang ilaw at napasigaw na lang siya nang makitang isang patay na daga. What the heck? Sigaw niya sabay labas ng kanyang sasakyan. Kaagad niyang pinatawag si Emma. Dali-dali naman itong nagtungo sa kinaroroonan niya. Kinilabutan si Ashley at sa kabilang banda ay naiinis na talaga. Buwisit talaga! Sino bang taong naglagay ng patay na daga sa kotse ko? Inis na sigaw niya. Kumalma ka lang madam, masisira ang beauty mo. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Ipapareview ko ang mga CCTV camera dito para mahuli natin ang may gawa nun. Kalmadong saad ni Emma. Umirap na lang si Ashley. Ilang sandali pa ay nalinis na ng tuluyan ang kanyang sasakyan kaya nagmaneho na siya pa uwi. At sa isang tabi, napangiti na lang ang isang babaeng kanina pa nakatingin sa kinaroroonan ni Ashley. Maghintay ka lang, Ashley. Marami pa akong sorpresa sa'yo. Gigil na sabi ng babae. Sa kabilang banda, pagka-uwi ni Harvey sa kanyang bahay, napansin niya ang isang note na nakalagay sa bintana ng kanyang sasakyan. Agad niyang binasang nakasulat doon. Hintayin mo ang pagbabalik ko, mahal. Malapit na. Pangako. Napalunok si Harvey matapos niyang basahin ang nakasulat sa note at hindi siya pwedeng magkamali. Sulat yon ng asawa niyang si Camila. Camila, buhay ka. Buhay ka, mahal ko.
Halos naiiyak na sambit ni Harvey sa kaniyang sarili. Tila nabuhayin si Harvey. Kagad siyang lumabas ng kaniyang sasakyan at pumasok sa loob ng kwarto ng kaniyang anak. Tulog na ito. Hinaplos niya ang buhok ng kaniyang anak. Anak, buhay ang mami mo. Alam kong buhay siya. Kaya maghihintay tayo sa kaniyang pagbabalik. Saad ni Harvey habang hinahaplos ang natutulog niyang anak. Pagsapit ng umaga ay masayang sinalubong ni Harvey ang kaniyang ina na si Lolita. Agad niyang sinabi ang tungkol sa note na nakita niya sa kaniyang sasakyan at ipinakita ito sa kaniyang ina. Mami, ito na ang patunay na buhay si Camila. Ito na po. Sinasabi ko na nga ba't buhay pa ang asawa ko. Nakangiting saad ni Harvey. Mariing napapikit si Lolita, sabay hawak sa kamay ni Harvey. Anak, alam kong pagod ka lang sa dami ng ginagawa. Alam kong sa dami mong iniisip ay kung ano-ano lang nasasabi at nakikita mo. Alam ko rin na kaya ka nagkakaganyan dahil miss na miss mo na ang asawa mong si Camila. Pero Harvey anak, tama na please. Wala na ang asawa mo. Huwag ka nang mag-isipan ng kung ano-ano. Dahil wala naman itong may dudulot sa'yo na maganda. Masisira lang ang ulo mo. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Harvey. Hindi ka po naniniwala sa akin, Mami? Marahang umiling si Lolita. Hindi anak. Hindi ako naniniwala. Dahil kitang-kita mo naman ang bangkay ni Camila sa sasakyan niyang sumabog. At isa pa, nandun din ang wedding ring niyo. So paano dapat kong isipin na buhay ang asawa mo? Imposible. 2 taon nang nakakalipas simula nang mawala siya. Kaya sana anak, kahit mahirap ay tanggapin mong wala na si Camila. Pero Mami, totoo po ang sinasabi ko. Kay Camila ang sulat na ito. At saka nung isang gabi ay may nakita akong babae na kamukha niya. At malamang siya ngayon. Pagpupumilit pa ni Harvey. Bumuntong hininga si Lolita. Harvey, anak, mas mabuti pa kung intindihin mo na lang ang kasal niyo ni Ashley. Alam kong mapupunan niya ang pagmamahal na iniwan sa iyo ni Camila. At isa pa, kailangan ng aruga ng isang ina ni Angel. Alam kong magagawa yun ni Ashley. Nakikita ko na magiging mabuti siyang asawa at ina sa anak mo. Bahagyang umusod si Harvey. Oo nga pala, nalalapit na ang kasal nila ni Ashley. Ang babaeng matagal nang nagmamahal sa kanya bago pa man niya makilala si Camila. Alam naman niyang mabait si Ashley, pero si Camila kasi talaga ang nagwagi sa puso niya at tama ang kaniyang ina. Naisip niya na masyado pang maaga para sa anak niyang si Angel na mawala ng isang ina. Gusto mo ba na malumbay ang anak mo palagi? Dahil iniisip pa rin niya si Camila na sa tuwing papasok siya ay makakaramdam siya ng inggit sa kaniyang puso dahil walang nanay na susundo sa kanya? Kaya anak, pakasalan mo na lang si Ashley. Isipin mo ang mga kabutihang nagawa niya sa'yo na siyang nandyan noong durog na durog ka sa pagkawala ng asawa mo. Dagdag pang sabi ni Lolita. Tumango na lang si Harvey. Niyakap siya ng kaniyang ina. Ilang saglit pa ay nagtungo na sa kaniyang opisina si Harvey. Kinuha niya ang note sa kanyang bulsa at saka ito itinapon. Sa isip niya, marahil ay may taong gusto lang guluhin ang kanyang isipan na maaaring nag-iilusyon lang talaga siya na buhay ang kanyang asawa. Hi love, sabi ni Ashley sabay halik sa pisngi ni Harvey. May dala akong food para sa'yo. Kapag nag-lunch ka, ito ang kainin mo ha? Sabi ni Ashley habang nakangiti ng malawak. Tumingin sa kanya si Harvey sabay tipid na ngumiti. Salamat. Are you okay, love? Bakit parang ang lungkot mo? May problema ka ba? Malambing na sabi ni Ashley. Yumaka pa ito kay Harvey. Wala naman, ayos lang ako. Siguro sa dami ko lang iniisip kanina. Pero okay lang ako. Sigurado ka? Kung gusto mo mamayang gabi ay paliligayahin kita. Saad ni Ashley, sabay ngiti ng nakakaakit. Bumuntong hininga si Harvey. Hindi ko alam. Baka kasi matulog na lang ako mamayang gabi.
Wala akong lakas sa ganun. Umirap si Ashley. Okay, fine. Pero sana naman, payagan mo na akong matulog sa tabi mo. Sa kwarto niyo dati ni Camila, na magiging kwarto na natin. Sa 6 na buwan nating magkarelasyon, ni minsan hindi pa ako nakatulog doon. At halos wala pang 5 beses ang may nangyari sa atin. Bakit? Ayaw mo ba sa katawan ko, love? Hinawakan ni Harvey ang kanyang sentido. Alam mo, umuwi ka na lang muna. O di kaya, asikasuhin mo ang dapat mong asikasuhin. Bumakas ang kirot sa mukha ni Ashley. Ramdam naman niya kasi at alam naman niya na hindi niya mapapantay ng pagmamahal na meron si Harvey kay Camila. Talagang mahal na mahal ni Harvey si Camila. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Ashley na makukuha niyang puso ni Harvey. Fine, aalis na ako. Kainin mo na yung dala ko. Malungkot na sabi ni Ashley sabay labas ng opisina ni Harvey. Huminga na lang ng malalim si Harvey. Sa totoo lang, wala naman talagang balak makipagrelasyon at pakasalan ni Harvey si Ashley. Sadyang namilit lang ang mami Lolita niya. Si Camila lang ang talagang mahal niya. At wala nang iba pa. Kaya kahit anong gawin ni Ashley, ay hindi siya madama ni Harvey, na para bang wala talagang pakialam si Harvey kay Ashley. At dahil wala namang ibang gagawin si Ashley, ay dumiretso siya sa bahay ng future biyanan niya, na si Lolita. Hi, tita! Bati ni Ashley nang makita niyang matanda. Hello, darling! Bakit ka pala nandito? Nasaan si Harvey? Bakit hindi kayo magkasama? Ngumuso si Ashley. Busy po siya eh. Actually, galing po ako sa opisina niya. Pero ang sabi niya ay, umuwi na lang daw po ako. Mukhang ayaw niya po akong makasama. Bumuntong hininga si Lolita. Hindi naman siguro ganoon, iha. Kilala mo naman ang anak kong si Harvey. Masyado siyang busy. Kaya siguro pinauwi ka niya. Pero I'm sure na kapag hindi na siya busy, gusto kanyang makasama. Talaga po ba, tita? Kasi pakiramdam ko hindi pa rin niya makalimutan si Camila. Mahal niya po ito eh. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, kayang-kaya kong higitan ng pagmamahal na binibigay sa kanya ni Camila. Dapat nga kalimutan na niya yun eh. Dahil niloloko lang siya ng babaeng yun. Kaya siguro nadisgrasya ang babaeng yun dahil yun ang karma niya. Sabi ni Ashley sabay irap. Siguro nga. Mabuti na lang talaga't nawala ng babaeng yun. Ayoko talaga sa lahat ng manluloko. I hate cheaters. Kaya mainam na mapalitan mo kaagad si Camila sa puso ng anak kong si Harvey para makalimutan niya si Camila. Sambit pa ng matanda. Tipid na ngumiti si Ashley. Ang totoo ay wala talagang lalaki si Camila. Pinalabas lang ni Ashley na may ibang lalaki si Camila para magalit si Harvey sa kaniyang asawa. Pero hindi naman naniniwala doon si Harvey. Alam niyang busy lang si Camila sa kanilang negosyo. Saglit na nagkwentuhan ng dalawa bago tuluyang umalis si Ashley. Dumaan muna siya sa mall para mag-shopping bago umuwi. Pagkarating niya sa parking lot, nanlaki ang mata niya nang makitang butas ang lahat ng gulong ng kanyang sasakyan. At sa isang tabi, may kapirasong papel doon at may nakasulat na katagang sinungaling. Kinuha yun ni Ashley at saka agad na pinunit. Buisit! Sino bang taong gumagawa sa akin ito? Magbabayad siya! Inis niyang sigaw sabay dahil ng number ni Emma. Lumipas pa ang mga araw. 3 araw na lang ay ikakasal na sina Harvey at Ashley. Hindi na magkandaw-gaga sa sobrang pananabik si Ashley habang si Harvey naman ay tila ba walang pakialam. Angel, are you happy na ako ang magiging bago mong mommy? Tanong ni Ashley sa batang si Angel. Mabilis na umiling si Angel. Hindi po, kasi hindi naman kita love. Si Mami Camila ko lang ang love ko at siya lang ang mommy ko forever. Sad ni Angel at saka nagmamadaling pumasok sa kwarto nito. Napairap na lang si Ashley. Wala pa naman siyang tiyaga sa mga bata. Pero kailangan niyang kunin ang loob ni Angel para mahalin siya ni Harvey. Oh, bakit ka nandito? Tanong ni Harvey kay Ashley na kararating lang. Binabantayan ko si Angel. Katatapos lang naming maglaro
Ang saya palang kalaro ng anak mo. Ang bait niya tapos ang cute pa. Pagsisinungaling ni Ashley sabay ngiti. Tumango na lang si Harvey. Gabi na. Kailangan mo nang umuwi. Napalunok si Ashley sabay ngiti ng pilit. Hindi ba pwedeng dito na ako matulog? Umiling si Harvey. Hindi pwede. Kaya please, umuwi ka na. Matapos yung sabihin ni Harvey, ay nagtungo na siya sa kanyang kwarto habang si Ashley naman ay napairap na lang sa hangin. Buisit! Buisit ka talaga, Camila? Kahit patay ka na, peste ka pa rin sa buhay ko. Gigil na sambit ni Ashley. Habang nasa biyahe si Ashley ay nakatanggap siya ng tawag kay Emma. Kaya naman nagpunta siya sa apartment nito. Pagkarating ni Ashley ay agad siyang sinalubong ni Emma. Madam, buhay si Camila at humanda ka sa pagbabalik niya. Siguradong pagbabayaran mo raw ang ginawa mong kasalanan sa kanya. Nahihintakutang sabi ni Emma. Kumunot ang noo ni Ashley. Teka nga lang, Emma. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong buhay si Camila, ipatay na nga siya? Imposibleng mabuhay pa siya dahil sinira ko ang preno ng sasakyan niya. Sumabog ang sasakyan niya na mabangga siya sa pader. Nanlaki ang mata ni Emma. Ibig sabihin, hindi aksidente ang nangyari kay Camila? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nadisgrasya? Sinira mo ang preno ng kanyang sasakyan? Natahimik bigla si Ashley nang mapagtanto niya ang kaniyang sinabi. At pagkatapos ay dinuro niya si Emma. Itiko mo yung bibig mo. Ang mga sinabi ko kanina, dapat walang ibang makakaalam nun kundi ikaw lang. Dahil kapag nalaman ko na pinagsabi mo sa iba, ikaw naman ang isusunod ko. Naiintindihan mo ba? Sigaw ni Ashley kay Emma. Agad na tumango si Emma. Opo, madam. Secret lang po. Ngumisi si Ashley. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Siya nga pala. Bakit mo naman nasabing buhay si Camila? Wala po, madam. Namamalikmata lang po ako. Pasensya na po sa abala. Sabi ni Emma, sabay iwas ng tingin. Inirapan siya ni Ashley. Buisit ka? Sinayang mo lang ang oras ko sa pagpunta dito. Sige na, aalis na ako. Yung sinabi ko sa'yo, itatak mo sa kokote mo kung ayaw mong manahimik ng habang buhay. Pagbabanta ni Ashley bago tuluyang umalis. Nang makalis si Ashley mula sa isang malaking puno, ay lumabas si Camila. Nanlaki ang mga mata ni Emma nang makita si Camila na papalapit sa kanya. Ganyan ba ang madam na pinagsisilbihan mo? May balak na patayin ka? Kung ako sa'yo, sa akin ka nalang kumampi. At sisiguraduhin ko sa'yo na may gantimpala kang matatanggap sa akin. Nakangising sad ni Camila. Bigla namang lumuhod si Emma. Madam Camila, patawarin niyo po ako kung may mga nasabi ako mga bad words sa inyo. Hindi ko naman po alam na masama pa lang talaga ang ugali ni Ashley. Akala ko lang talaga nagsiselos lang siya sa'yo at may inggit. Pero hindi ko akalain na magagawa niyang pagtangka ng buhay mo. Kahit ako rin naman, hindi ko inaasahang magagawa niya sa akin yon. Mabuti niya lang talaga at nakonsensya ang taong inutusan niya. Ang taong sumira ng preno ng sasakyan ko, na siya ring nagligtas sa akin bago sumabog ang sasakyan ko. At ngayong nagbalik na ako, humanda sa akin ang babaeng yan. At may papagawa ako sa'yo, Emma. Umayos ka. Kapag nalaman kong tinatraidor mo ko, humanda ka sa akin. Agad na umiling si Emma. Hindi ko po kayo tatraidorin, Madam Camila. Sa inyo na po ako kakampi. Ano po bang ipag-uutos niyo? Susundin ko po agad ito para makabawi ako sa mga pinagsasabi ko sa inyo. Malawak nang umiti si Camila. Sabik na siyang pagbayarin si Ashley sa mga ginawa nito sa kanya. At hindi na siya makapaghintay pang makita itong nabubulok sa kulungan. Kinabukasan, masayang nagpunta si Ashley sa opisina ni Harvey. Kasama ni Ashley na nagpunta doon si Emma. Ang hindi alam ni Ashley, pasimpleng nilagyan ng uod ni Emma ang kaniyang bag at iyon ang inutos ni Camila kay Emma. Hi love, I miss you. Ewan ko ba pero araw-araw kitang namimiss kahit na araw-araw naman tayong magkasama. Sabi ni Ashley sabay ngiti. Ah, okay. Bakit ka pala nandito? Tanong ni Harvey. Ngumuso si Ashley.
Wala lang. Gusto lang kitang makita at makasama. Bakit? May masama ba doon? Actually, paalis na rin ako ngayon. May pupuntahan akong meeting sa ibang lugar. So, anong gagawin mo dito? Baka matagalan ako sa pagbalik. Kumamot na lang ng ulo si Ashley. Naiinis na siya dahil palagi na lang walang oras sa kanya si Harvey. At palagi na lang din na siyang nagre-reach sa lalaki na kung hindi niya ito bibisitahin o pupuntahan, hindi siya nito kakausapin. Na wala talaga itong pakialam sa kanya. Palagi ka na lang busy. Hindi na tayo nakakapag-date. Nalulungkot ako, love. Kumamot ng batok si Harvey. Okay, sige. Mamaya pag-uwi ko. Magdi-date tayong dalawa. Lumiwanag naman ang mukha ni Ashley at saka hinalikan sa labi si Harvey. Tipid ng ngiti lang ang isinukli ni Harvey at saka ito umalis. Malawak naman ang ngiti sa labi ni Ashley sabay kuha ng kanyang bag paalis ng opisina ni Harvey. Oh my gosh! Malakas na sigaw ni Ashley dahil nahawakan niya ang kumpol ng mga buhay at matatabang uod. Patuloy sa pagsisigaw si Ashley hanggang sa makalabas siya ng sasakyan. Dali-dali namang lumapit sa kanya si Emma. Ma'am, ano pong nangyayari sa'yo? Bakit ka po sumisigaw? Nagkukunwaring nag-aalalang tanong ni Emma. May uod sa bag ko! At ang dami! Sigaw naman ni Ashley. Tumingin doon si Emma at pasimple siyang ngumiti. Ano pong gusto niyong gawin ko dito, ma'am? Itapon mo na yan. Kunin mo lang cellphone ko at wallet ko. At pagkatapos ay itapon mo na yan. Muling sigaw ni Ashley. Agad namang sumunod si Emma. Ilang sandali pa ay kumalma na si Ashley. Halos ginawa na niyang tubig ang alcohol sa kaniyang kamay. Bakit po nagkaroon ng uod sa bag niyo, madam? May pagkain po ba kayong nabulok sa bag niyo? Tanong ni Emma kay Ashley. Inis na ginulo ni Ashley ang kaniyang buhok. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng uod sa bag ko at wala akong pagkain sa bag. Puro makeup lang nakalagay dyan so paano magkakaroon ng napakaraming uod sa bag ko? Sa bagay tama po kayo, ma'am. Baka naman hindi nyo napansin na may taong naglagay ng uod sa bag nyo. Saan po ba kayo nagpunta? Inis na umirap si Ashley. Wala naman akong ibang pinuntahan kundi sa opisina lang ni Harvey. Busy talaga? Sa tingin ko isang tao lang gumagawa nito sa akin at hindi ko alam kung ano bang kasalanan ko sa kanya para gawin niya sa akin to. Gigil na sambit ni Ashley. Ang hindi alam ni Ashley, may hidden camera sa katawan ni Emma kung saan napapanood siya ni Camila. Kulang na lang ay sumakit na ang tiyan ni Camila sa kakatawa. Tuwang-tuwa siya sa nangyayari ngayon kay Ashley. Pagsapit ng gabi, excited na si Ashley dahil nangako si Harvey na mayroong date silang dalawa. Sinabi ni Harvey ang lugar kung saan sila magdi-date. Nauna na roon si Ashley at hinihintay na lang ang pagdating ni Harvey. Nasa parking lot na si Harvey nang mapansin niya ang isang babae na nakasuot ng hoodie at nakatingin sa kanya. Agad siyang lumabas ng sasakyan at saka hinabol ang babae. Camila! Camila! Malakas na sigaw ni Harvey habang hinahabol ang babae. Mabilis ang pagtakbo nito at sa isang iglap, nawala ito sa paningin ni Harvey. Camila! Camila, bakit ka tumatakbo? Nasaan ka, Camila? Miss na kita, Camila. Umiiyak na sigaw ni Harvey kasabay ng pagluhod niya sa kalsada. Sa isang pader sa madilim na parte, naroon nagtatago si Camila. Tumulo ang butil ng luha niya habang nakatingin kay Harvey. Miss na niya ang kanyang asawa. Ngunit gusto niya munang paglaruan si Ashley. Pinahid ni Harvey ang kanyang mga luha at saka tumayo na. Sa isip niya, marahil ay nahihibang na siya dahil kung ano-ano na lamang ang nakikita niya. Nagpalingalinga muna siya sa paligid upang tignan kung may tao ba ngunit wala siyang nakita. Mabagal siyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. At dahil sa pangyayaring yon, nakalimutan ni Harvey ang sadya niya sa lugar na yon, na may date silang dalawa ni Ashley. Agad na nagmaneho pa uwi si Harvey. Nasaan na ba yung lalaking yon? Pagrereklamo ni Ashley dahil halos lagpas isang oras na siyang naghihintay. Dahil sa pagkainip ay tinawagan niya si Harvey at hindi niya mapigilang mainis nang malaman niyang kanina pa pala ito nasa bahay at nakalimutan ang date nila.
Buwisit talaga? Ah! Nakakainis! Padabog na umalis si Ashley at nagtungo sa kanyang sasakyan. Sa isip niya, simula nang mapadalhan siya ng patay na daga ay tila ba nagsunod-sunod na ang hindi magagandang nangyayari sa kanya. Sumunod na araw, isang araw bago ang kasal ni na Harvey at Ashley, nagkaroon ng isang salo-salo ang pamilya ni Harvey at ang bisita nila ay kilalang mga negosyante. Nandun din ang pamilya ni Ashley at masaya silang nagtatawanan. Wow! Ang saya-saya niyo naman dito! Nagulat ang lahat nang makita si Camila. Nakasuot ng pulang dress si Camila na akala mo isang kontrabidang dumating sa isang kasiyahan. Camila? Mahal? Nauutal na sabi ni Harvey. Hindi naman makapaniwala si Ashley sa kaniyang nakikita ngayon. Halos lumuwa na ang mata niya dahil nanlalaki ito. Camila! Mahal! Sigaw ni Harvey sabay yakap ng mahigpit kay Camila. Rumagasa ang mga luha ni Harvey. Hindi siya makapaniwala na nasa kanyang harapan na ngayon ang pinakamamahal niyang asawa. Salamat sa Diyos at buhay ka. Pero paano nangyari yun? Nakita naman ang bangkay mo. Paano ka nakaligtas, mahal? Tanong ni Harvey nang kumala siya ng yakap kay Camila. Biglang bumalik sa alaala ni Camila ang gabing na aksidente siya. Isang palabas lang ang lahat nung gabing yon. Wala na siya sa kotseng sumabog dahil nailigtas na siya ng estrangherong lalaki. At kung sino man ang nakitang bangkay sa kanyang sasakyan, ay tanging kagagawa na lamang yun ang tumulong sa kanya. Malawak na umiti si Camila. Tsaka ako na ipapaliwanag sa iyong lahat, mahal ko. Mas may kailangan lang akong unahin. Hindi pa rin makapaniwala ang lahat. Lumapit si Lolita sa kinaroroonan nila Camila. Paanong buhay ka? At bakit ka nagpakita dito, ha? Hindi ba't niloko mo ang anak ko? Ngumiti si Camila. Nagkakamali po kayo. Hindi ko niloko si Harvey. At never kong lolokohin ang anak niyo. Pwede niyong tanungin ang anak niyo kung sinong lalaking kasama ko nang makita ko ng taong nagsabi sa inyo na may lalaki ako. Bumaling si Lolita kay Harvey. Mami, pinsan po ni Camila ang lalaking kasama niya. Close po kasi sila ng pinsan niya ngayon, kaya gano'n na lang ang nakita ng taong nagsabi sa inyo na may lalaki ang asawa ko. Pero walang ibang lalaki si Camila. At napakasaya ko na nandito ng asawa ko at buhay siya. Sambit ni Harvey sabay yakap ng mahigpit kay Camila. Bumaling si Lolita kay Ashley. Ashley? Mali-mali naman palang sinasabi mo sa akin. Hindi naman pala niloko ni Camila ang anak ko. Napalunok si Ashley sabay kurap. I'm sorry, tita. Akala ko lang po kasi... Akala mo lang yun, Ashley. Akala mo lang may iba na ako. Pero hindi ko magagawa yun sa asawa ko. At isa pa, hindi kita pagbibigyan sa ilusyon mong magpakasal sa asawa ko. Walang kasal na magaganap, Ashley. Nagkatinginan sina Harvey at Ashley. Tumikhim naman si Lolita. I'm so sorry, Camila. Kung napag-isipan kita ng masama, iha. Akala ko kasi niloloko mo ang anak ko. At dahil sa pag-aakala kong wala ka na talaga, napatay ka na. Ginusto ko na si Ashley ang maging susunod na asawa ni Harvey. Paliwanag ng matanda kasabay ng paglalaro ng kaniyang mga daliri. Mommy? Isang maliit na tinig ang pumukaw sa atensyon ni Camila. Nilingon niya ang anak na si Angel at mabilis itong niyakap ng mahigpit habang pumapatak ang kaniyang mga luha. Umuwing galit na galit si Ashley. Pinagbabato niya ang mga gamit niya. Hindi siya makapaniwala na buhay si Camila. At ngayong nagbalik na ito, putol na kung anong meron sila ni Harvey. Buwisit kang babae ka? Buwisit ka, Camila! Hindi ka pa namatay! Malakas na sigaw niya. Naisip niya biglang taong nagpapadala ng patay na daga sa kanya. Naisip niyang si Camila yon. Humanda ka sa akin, Camila. Alam kong ikaw may gawa nun. Samantala, matapos ang mainit na pagsasalo ni na Harvey at Camila, pawis ang yumakap sa hubad na katawan ni Harvey si Camila. Hindi pa rin ako makapaniwala.
na nandito ka na, mahal ko. Sobrang saya ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagdusa nung inakala kong wala ka na sa akin. Malumanay na sabi ni Harvey sabay pisil sa braso ni Camila. Mahal, sa totoo lang, hindi naman mangyayari yun kung walang taong gusto akong mamatay. Nanlaki ang mata ni Harvey. Napatayo siya sabay tingin kay Camila. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya sa kaniyang asawa. Si Ashley, siya ang may kagagawan kung bakit ako nadisgrasya. May tao siyang inutusan para sirain ang preno ng sasakyan ko. Ngunit ang taong yun ay biglang nakonsensya. Sinundan niya pala ako. At siyang nag-alis sa akin sa sasakyan bago to sumabog. Pagkukwento ni Camila. Nanlaki ang mata ni Harvey. Si Ashley? At bakit naman niya gagawin yun sa'yo? Hindi ba't okay naman kayo? Na para rin kayong magkaibigan? Akala ko rin, pero may lihim pala siyang balak sa akin. Alam mo naman siguro kung gaano ko kamahal ng babaeng yun. Mas nauna mo siyang nakilala sa akin at may pinagsamahan kayo. Sigurado ako na hindi niya matanggap na ako ang mahal mo, kaya pinagtangkaan niya ang buhay ko. Nang sa ganun, siya na ang papalit sa akin. Kinuyom ni Harvey ang kanyang kamao sa galit. Binabalot siya ng matinding galit ngayon. Humanda sa akin ang babaeng yun. Magbabayad siya sa akin. Galit na sambit ni Harvey. Hinawakan ni Camila ang pisngi ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala. Talagang magbabayad ang babaeng yun. Pero bago yun, gusto ko muna siyang paglaruan. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko. Umakto ka lang na walang alam, mahal ko. Marahang tumango si Harvey bilang pagsang-ayon sa kanyang asawa. Hinalikan naman ni Camila sa labi ang kanyang asawa at muli na itong humiga sa kanyang tabi. Sumunod na araw, inis na si Ashley dahil hindi natuloy ang araw ng kasal nila ni Harvey. Nasayang ang mga inasikaso niyang paghahanda at ngayon ay inimbitahan siya ni Harvey sa isang welcome back party para kay Camila. Wow! Hindi ako makapaniwala na nandito ka ngayon sa harap ko, Camila. Parang magic, sabi ni Grace na kaibigan ni Camila. Ganun talaga. Siguro hindi ko pa talaga oras na may kailangan pa akong gawin sa mundong to. Nakangising sabi ni Camila. Mabuti na lang talaga at nagbalik ka. Dahil kung hindi, naikasal na ngayong araw ang asawa mo si Harvey kay Ashley. Yung babae na yun parang ibang ugali, sabi ni Grace. Paanong ibang ugali ko? Tanong ni Ashley na kararating lang. Ngumisi si Camila. Oh, nandito ka na pala. Nice to see you here. Peking ngumiti si Ashley. I don't think it is nice. Ngumiti si Camila. At bakit naman hindi? Hindi ka ba masaya na okay ako? Bakit parang mas gusto mo yatang wala na talaga ako? Napatay na ako. Napakurap si Ashley sabay lunok ng kanyang laway. Mahinang natawa si Camila. Oh, bakit parang namumutla ka dyan? You know what, Ashley? Hindi isang aksidente ang nangyari sa akin eh. Dahil alam kong may isang taong gumawa ng dahilan para mangyari sa akin yun. Nanlaki ang mata ni Ashley kasabay ng pagkuyom ng kaniyang kamao. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tumawa si Camila. Ang ibig kong sabihin, may taong gustong mawala ako sa mundong to. At ang taong yun ay sinisiguro kong magbabayad sa ginawa niyang pagtatangka sa buhay ko. Mariing sabi ni Camila sabay ngiti. Hinila ni Camila ang kaibigan niyang si Grace at saka umalis na sa harapan ni Ashley. Bigla namang binalot ng matinding kaba si Ashley. Nagtungo siya sa isang tabi at saka tinawagan ng numero ng taong inutusan niya para sirain ang preno ng sasakyan ni Camila. Buisit! Bakit hindi ko matawagan ng taong yun? Inis na sabi ni Ashley sabay hawak ng mahigpit sa cellphone niya. Oh, madam, anong ginagawa mo dyan sa tabi? At bakit parang balisa ka? May problema ka po ba? Tanong ni Emma kay Ashley. Inirapan niya ito. Wala kang pakialam. At saka, bakit ka ba nandito? Sinong nag-imbita sa'yo dito? Si Gov Harvey po ang nag-imbita sa akin dito, madam. Bakit po?
Bawal po ba akong pumunta sa mga ganitong party? Painosenteng tanong ni Emma. Mariing umirap si Ashley. Oo, dahil isang hamak na utusan ka lang. Padabog na naglakad paalis sa harapan ni Emma si Ashley. Habang nakangising sinundan lang ng tingin ni Emma, si Ashley. Ibang klase talagang ugali ng madam mo, Emma. Matapos kang pakinabangan at utusan, parang basura ka na lang ngayon sa kanya. Mabuti naman at napagtiyagan mo ugali ng babaeng yun. Sabi ni Camila na kararating lang. Mahinang tumawa si Emma. Sa totoo lang, madam, mahirap. Pero kinailangan kong maging utusan niya dahil kailangan ko ng pera. Ngumiti si Camila at may inabot na brown na sobre kay Emma. Alanganin naman yung tinanggap ni Emma at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakitang halaga na pera sa loob ng sobre. Reward mo sa akin yan, Emma. At mamaya, alam mo na ang gagawin mo. Agad na tumango si Emma. Yes po, madam. Ako na pong bahala. Marami pong salamat sa iyo, Madam Camila. Napakalaking tulong po nito para sa pamilya ko. Walang anuman, Emma. Sige na, pupuntahan ko na muna ang anak ko at ang asawa ko. Paalam ni Camila, sabay alis. Habang nagkakasiyahan ng lahat, nasa isang tabi lang si Ashley habang umiinom ng red wine. Pakiramdam niya ay nawalang bigla ang lahat sa kanya dahil sa pagbabalik ni Camila. Ano ba? Dagdagan mo naman ang paglalagay ng wine. Ang konti mong maglagay. Inis na sigaw ni Ashley sa waiter. Agad na kumilos ang waiter at halos punuin na nito ang baso ni Ashley. At dahil abala ang mga mata ni Ashley sa stage kung saan nandun si Camila at Harvey kasama ang anak nila, hindi na malayo ni Ashley na may insekto na palang inilagay sa kanyang inumin. Patuloy pa rin sa pag-inom ng wine si Ashley at nang maubos ang wine na kanyang iniinom, napasigaw na lang siya nang makitang patay na ipis sa kanyang iniinom. Halos masuka-suka siya dahil sa pandidire. Hayop ka? Bakit mo nilagyan ng ipis ang inumin ko? Dahil ba sinigawan kita, ha? Sigaw ni Ashley sa waiter. Mabilis na umiling ang lalaki. Naku po, ma'am. Hindi ko po nilagyan ng ipis ang inumin niyo. At bakit ko naman po gagawin? Nasisigawan na po ako dati pa. Pero hindi ko pong magagawang lagyan ng kung anong insekto ang inumin nila. Sinungaling? Nagsisinungaling ka pa ay huling-huli ka na. Gusto mong gumanti sa akin dahil sinigawan kita? Sigaw ni Ashley sabay bato ng hawak niyang baso sa lalaki. Ashley, ano ba? Bakit ka ba gumagawa ng eksena dito? Sigaw ni Camila kay Ashley. Anong gumagawa ng eksena? Walang mangyayaring ganito kung hindi nilagyan ng barista niyo ng ipis ang inumin ko. Sigaw ni Ashley. Oh, talaga ba? Nakita mo ba nilagyan niya ng ipis ang inumin mo? O nasabi mo lang yon dahil kayong dalawa lang naman ang nandyan? Paano kung may ibang tao palang naglagay nun sa inumin mo? Matalim na tiningnan ni Ashley si Camila. Ikaw sigurong nag-utos na lagyan ng ipis ang inumin ko. Hayop kang babae ka, humanda ka sa akin. Sigaw ni Ashley at susugod na kay Camila. Pero itinulak siya ni Harvey. Ashley, ano ba? Wala ka bang magawa sa buhay mo, ha? Bakit ka ba nanggugulo sa party namin? Umalis ka na nga lang kung wala kang magandang gagawin. Sigaw ni Harvey kay Ashley. Mukha ng basang sisiw si Ashley. Pinagtitinginan na rin siya ng mga tao. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Ano? Hindi ka pa aalis? Gumawa ka na nga ng gulo dito. Tapos susugurin mo pa ang asawa ko? Umalis ka na dito, Ashley. Bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. At makaladkad pa kita. Muling sigaw ni Harvey. Dahil sa kahihiyan, tumakbo na lang si Ashley. Ngunit nadapa naman siya. Malakas na tawanan ng mga tao ang bumalot sa paligid. Umiiyak nang bumangon si Ashley at saka tumakbo patungo sa kanyang sasakyan at agad itong pinaandar paalis. Lumipas pa ang ilang araw. Naging maayos ang naging mga araw nila Camila at Harvey. Sumasama si Camila sa bawat meeting ni Harvey. Magkasama rin silang nagpapaabot ng tulong sa mga nasasakupan ni Harvey. Ang bait mo talaga, Gov. Harvey. The Vice Governor ka po talaga. Kaya sa susunod na eleksyon, kapag tumakbo po ulit kayo, talagang kayong iboboto namin. Sabi ng isang alin na binigyan nila ng tulong.
Ngumiti si Harvey. Wala nga naman po. Tungkulin kong pagsilbihan kayong lahat. Kaya kapag kailangan nyo ng tulong, huwag po kayong mahihiyang magtungo sa aming tanggapan. Sa isang tabi, matalim na nakatingin si Ashley sa kinaroroonan ni na Harvey at Camila. Masakit sa kanyang mata na makitang masaya ang dalawa. Humanda ka sa akin, Camila. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Inagaw mo na nga sa akin si Harvey. Nagawa mo pa akong pahiyain sa harap ng madaming tao. Gigil na sabi ni Ashley. Nagpatuloy si Ashley sa pagsunod sa mag-asawa. Hinintay niya talagang umalis si Camila para makausap niyang mag-isa si Harvey. Love, sandali! Sabi ni Ashley sabay hawak sa kamay ni Harvey. Agad na inalis ni Harvey ang kamay ni Ashley na nakahawak sa kanya, sabay tingin ng masama kay Ashley. Love, bakit tinatawag mo pa ako ng ganyan? Wala nang namamagitan sa atin. At isa pa, sa mga araw na nagsama tayo, ni minsan ay hindi kita minahal. Wala akong pagmamahal para sa iyo, Ashley. Isang babae lang ang mahal ko. At yun ay walang iba kundi ang asawa kong si Camila. Mariing saad ni Harvey. Pero bakit naman ganun ka sa akin? Ni minsan ba hindi ka naging masaya sa piling ko? Binigay ko naman ang lahat At isa pa, bakit siya pang pinili mong pakasalan? Bakit hindi ako? Matagal na tayong magkaibigan. At alam mong matagal na akong may nararamdaman para sa'yo pero bakit hindi ako? Bakit siya pa? Kailan lang naman kayo nagkakilala? Bakit si Camila pa at hindi na lang ako? Mahinang tumawa si Harvey. Bakit siya? Dahil nasa kanyang lahat ang hinahanap ko sa isang babae. At saka ano namang masama kung kailan ko lang siya nakilala? Siya ang mahal ko, kaya siyang napili kong pakasalan. At kahit na matagal na tayong magkakilala, wala naman akong nararamdaman na kahit anong pagmamahal sa'yo. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Lubayan mo na ako. Lubayan mo na ang pamilya ko. Tila nahihibang na tumawa si Ashley. No, Harvey. Mahal na mahal kita. Alam mong ikaw ang mundo ko. Pag-aari mo ko, Harvey. Kaya please, iwan mo na ang babaeng yan. Sigurado ako na hindi ka talaga niya mahal. Sa tagal ba naman niyang nawala? Hindi mo ba naisip na baka may iba siyang lalaki? Napangisi si Harvey. Talaga bang wala kang ibang sasabihin kundi ang siraan ng asawa ko para lang makuha mo ko? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Nagkakamali ka, Ashley. Si Camila lang ang paniniwalaan ko at wala nang iba pa. Kung pwede ba, umalis ka na lang. Bago pa man makali si Harvey ay hinawakan ni Ashley ang kamay ni Harvey at saka itinapat ito sa kaniyang dibdib. Nabigla naman dun si Harvey kaya naman naitulak niya ng malakas si Ashley. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Magkaroon ka nga ng respeto sa sarili mo. Mahiya ka naman. Kung inaakala mo na makukuha mo ko sa pagaganyan mo, nagkakamali ka. Katawan lang ni Camila ang gusto ko at wala ng iba. Katawan niya lang ang sasambahin ko. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na. Nakakahiya kang babae ka. Sabi ni Harvey, sabay alis sa harapan ni Ashley. Naiwang luhaan naman si Ashley. Mas lalo siyang nakaramdam ng matinding galit para kay Camila. Pakiramdam niya ay inagaw sa kanyang lahat ni Camila. Dahil simula nang magkakilala si Camila at Harvey noon, naging basura na lang siya sa paningin ni Harvey. Hello, mahal. Sabi ni Camila sa bayakap na mahigpit sa asawang si Harvey. Kumain ka na. Nagluto ko ng paborito mong chicken curry. Tingnan mo tong anak nating si Angel. Hindi ka na nahintay kumain. Nauna na siya. Natatawang sabi ni Camila. Lumapit si Harvey sa anak nilang si Angel at saka hinalikan ito sa pisngi. Ang tako naman ng anak ko na yan. Masarap ba ang luto ni mami mo? Mabilis na tumango si Angel. Yes po, Daddy. Super sarap po. Kaya nga nauna na po akong kumain eh. Natawa na lang sina Harvey at Camila. Ipinagsandok ni Camila ng pagkain ng kanyang asawa at sabay-sabay na silang kumain. Mahal, sana hindi ka na mawala pa sa amin ng anak mo ha. Hindi ko na lamang gagawin ko kung ano man ang mangyayaring masama sa'yo. Saad ni Harvey sabay hawak sa kamay ni Camila. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Camila. Hinding-hindi na mangyayari yun, mahal. Hindi na ako mawawala pa sa inyo. Pangako.
Talaga po, Mommy ha? Promise mo yan? Nga pala, Mommy, kailan po pala tayo kakain? At gagalang 3. Miss ko na po ang pag-alis nating 3. Masyado na po kasing busy si Daddy eh. Sabi naman ni Angel. Bukas na bukas, sweetie. Aalis tayong 3 ng Mommy mo. Magpapakasaya tayo, okay? Kaya kumain ka ng marami para bukas. Masaya ang gising mo. Sabi ni Harvey sabay ngiti. Talaga, Daddy? Yay! I'm so excited na! Masayang sabi ni Angel. Kinabukasan, masayang nagbanding ang pamilya ni Harvey kung saan-saan sila nagpunta para makapagsaya. Talagang sinulit nila ang araw na magkasama silang 3. Sa susunod na mga araw kasi ay magiging abala na sa serbisyo si Harvey kaya naman talagang sinulit na niya ang araw na hindi siya busy. Tulog na tulog ang anak natin. Napagod kasi kalalaro kanina at katatakbo. Natatawang sabi ni Camila habang nakatingin sa anak nilang nakatulog na sa backseat. Mahinang tumawa si Harvey. Oo nga eh, ang bilis lumaki ng anak natin no. Parang dati lang, ang cute niya pa ng baby. Ngayon, napakakulit at daldal na. Natawa na lang si Camila. Nga pala, kumusta naman si Ashley? Ginugulo ko pa ba ng babaeng yun? Tumikhim si Harvey. Oo, gusto nga niyang iwan kita at magsama kaming 2. Palagi niyang tinatanong kung bakit ikaw ang pinili ko kaysa sa kanya na matagal kong nakasama noon. Malakas na tumawa si Camila. Nababaliw na talagang babaeng yun. Ang tagal na rin ng panahon simula nang ikasal tayo. Malaki na nga si Angel pero hanggang ngayon, baliw na baliw pa rin sa yung babaeng yun. Napakagwapo mo kasi eh. Kaya ayan, desperada na ang babaeng yun. Pati buhay ko pinagtangka na. Siya nga pala mahal. Kailan mo siya balak ipakulong? May mga ebidensya ka bang hawak? Tanong naman ni Harvey habang abala sa pagmamaneho. Kaunting panahon na lang at mabubulok na siya sa kulungan. Kumbaga, hinahayaan ko muna siyang maging malaya sa ngayon. At oo, may hawak akong ebidensya laban sa kanya. Hayaan muna natin siya. Titingnan ko kung may gagawin ba siyang kalokohan. Sa totoo lang kasi, gusto kong makarinig ng salitang sorry sa kanya. Gusto kong humingi siya ng tawad sa akin. Pero kung hindi niya talaga gagawin, ayos lang. Wala naman na akong magagawa. Sabi ni Camila habang nakatingin sa kalsada. Hindi ko lang alam kung manghihingi ng tawad ang babaeng yun. Pero nasisiguro kong hindi. Sagot naman ni Harvey. Bumuntong hininga si Camila. Sa kabila kasi ng ginawa ni Ashley na pagtatangka sa buhay niya, may plano pa rin siyang patawarin ito kapag humingi ito ng tawad sa kanya. Kahit papaano kasi, ay may pinagsamahan silang 2. Pero kung hindi magagawa yun ni Ashley, talagang hahayaan na niya itong mabulok sa kulungan. Sumunod pang mga araw, abala sa pagdidilig ng halaman sa labas ng kanilang bahay si Camila. Nang bigla siyang sugurin ni Ashley. Sinabunutan siya nito pero agad ding natanggal ni Camila ang kamay ni Ashley sa kanyang buhok. Malakas niya itong sinampal sa muka. Ano bang problema mo? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano bang kasalanan ko sa iyong babae ka? Gigil na sabi ni Camila. Ikaw ang problema ko. Bakit ba nabuhay ka pa? Bakit hindi ka nalang namatay? Lahat na lang inagaw mo sa akin. Napaksama mong babae ka. Sigaw ni Ashley sa kanya. Asar na tumawa si Camila. Anong pinagsasabi mo dyan? Anong inagaw ko ang lahat sa'yo? Wala akong inagaw sa'yo, Ashley. At kung iniisip mo na inagaw ko sa'yo si Harvey, nagkakamali ka. Oo, kayo ang naging magkaklase nung high school hanggang college ay magkasama pa rin kayo. Pero anong nangyari? Ako ang pinakasalan niya dahil ako ang mahal niya. Hindi porke nakasama mo siya ng matagal, kayo na sa huli. At isa pa, hindi naman naging kayo noon So anong inagaw ko sa'yo? Wala, di ba? Wala. Dahil hindi naman naging sa'yo si Harvey. Pero magiging akin na sana siya kung hindi ka dumating sa buhay niya. Eh di sana, kami ang mag-asawa ngayon. Kami ang merong masayang pamilya, hindi kayo. Umiiyak na sabi ni Ashley. Gustong matawa ni Camila sa itsura ni Ashley. Wala ka nang magagawa pa, Ashley. Kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang at kalimutan si Harvey dahil hindi na siya magiging sayo pa.
Hindi, hindi ko gagawin yon. Dahil naniniwala ako na magiging akin si Harvey. Sinisigurado ko sa iyo yan. Muling sumugod si Ashley kay Camila. Ngunit hindi naman nagpatinag si Camila. Umibabaw siya kay Ashley at saka sinakal ito. At ang hawak niyang hose na may tubig ay itinapat niya sa mukha ni Ashley kaya naman halos malunod na ito. Ilang minuto ring ginawa yun ni Camila bago niya tinigilan. Kaya naman halos ubuhin na si Ashley dahil sa tubig na pumasok sa bibig niya at ilong. Tumigil ka na lang sa mga pinagagawa mo, Ashley. At humingi ka na lang ng tawad sa akin. Sa mga kasalanan mo sa akin. Mahinahong sabi ni Camila. Asar na tumawa si Ashley. Hindi. Hindi ko gagawin yon. Malakas na itinulak ni Ashley si Camila. Nawala ng balanse si Camila at tumama ang ulo niya sa malaking bato sa gilid, kaya nawalan siya ng malay. Nanlaki ang mata ni Ashley. Tiningnan niya ang ulo ni Camila at mayroong dugo roon. Ashley, anong nangyari dito? Sigaw ni Harvey na kabababa lang sa kaniyang sasakyan. Mahal, gumising ka mahal, sabi ni Harvey habang tinatapik ang kaniyang asawa. Anong ginawa mo kay Camila? Hayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw ni Harvey sabay sakal kay Ashley. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. May umawat naman kay Harvey sa pagsakal kay Ashley. Napahawak si Ashley sa kaniyang leeg na sinakal ni Harvey. Halos hindi na siya makahinga dahil sa mahigpit na pagkakasakal nito sa kanya. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, humanda ka sa akin, Ashley. Matitikman mo ang impyerno sa kamay ko. Pagbabanta ni Harvey kay Ashley, sabay buhat kay Camila. Agad namang nakarating sa ospital si Harvey. Wala namang tinamong pinsala sa ulo si Camila. Nahimatay lang din ito dahil sa lakas ng tama sa ulo sa bato pero okay naman. Wala namang namuong dugo pero nagkaroon ng bukol sa ulo si Camila. Pagkagising ni Camila, agad siyang niyakap ni Harvey. Mahal, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pinag-alala mo ko ng sobra. Halos naiiyak na sabi ni Harvey. Ayos lang ako, mahal. Humanda sa akin si Ashley. Talagang sinasagad niya ako. Ngayon, mabubulok na siya sa kulungan. Gigil na sambit ni Camila. Ilang araw ang lumipas nang mangyari yon. Sa isang party kung saan imbitado si Ashley, may inihandang pasabog si Camila. Nagsalita si Harvey bilang pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya. At nang matapos siyang magsalita, biglang lumabas sa isang screen ang kuha ng isang CCTV kung saan sinisira ng isang lalaki ang preno ng sasakyan ni Camila. Sumunod ang video ng lalaking may gawa nun kung saan inamin niya na siya ang may gawa ng bagay na yon at inamin niya rin na inutusan siya ni Ashley. Nagbulungan ng mga tao at pagkatapos, napatingin ito kay Ashley. Pinalibutan ng mga tao si Ashley. Hayop ka? Napakasama mo? Balak mo pang patayin ang asawa ni Gov Harvey? Sigaw ng isang babae. Dapat sa babaeng yan mabulok sa kulungan. Demonyeta yan? Sigaw pa ng isang babae. Pinagbabato ng kung ano-ano si Ashley. Wala namang nagawa si Ashley kundi ang maiyak. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis at hinuli na si Ashley. Huminga ng malalim si Camila habang nakatingin kay Ashley na ipinasok sa sasakyan ng mga pulis. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Harvey sa kaniyang asawa. Agad na tumango si Camila. Oo, mahal. Ayos lang ako. Ilang sandali ang lumipas. Bumalik ulit ang kasiyahan sa party. Naging masaya ulit ang lahat na para bang walang nangyari. Pakiramdam ni Camila ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil nahuli na si Ashley. Hindi na ipinakulong pa ni Camila ang laking inutusan ni Ashley. Bagkus ay tinulungan niya ang pamilya nito dahil inamin ng lalaki na nagawa niya lang yon dahil sa pera. Ilang buwan ang lumipas. Nahatulan ng matagal na pagkakakulong si Ashley na kung makakalabas man ito ng kulungan, matanda na si Ashley. Ilabas niyo ako sa mabahong kulungan na to! Ayoko dito! Malakas na sigaw ni Ashley. Hoy, babaeng baliw, manahimik ka nga.
Ang ingay mo, sabi ng babaeng kasama niya sa kulungan. Ikaw ang manahimik. Hindi mo ako kilala. Hindi mo kilala ang pamilya ko at mayaman akong tao. Hindi ako nababagi sa mabahong kulungan na to. Hindi bagay sa akin na makasama ang mabahong katulad nyo. Nakakadiri kayong lahat. Sigaw ni Ashley sa mga babae. Asar na tumawa ang babae. Talaga ba? Bakit ka nandito kung hindi ka nababagi dito? At huwag kang mag-alala. Magiging mabaho ka na rin katulad namin dahil magtatagal ka dito. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at magpakabait ka. Huwag kang masyadong mayabang dahil wala namang magagawa yung yaman mo sa kulungan. Walang silbi yan dito. Itiko mo na lang yung bunganga mo kung ayaw mong supalpalin ko yan. Malakas na tumawa si Ashley. Talaga ba? At sino ka naman para utusan akong tumahimik? Sino ka ba? Isa ka lang namang bilanggo dito. Mabaho ka pa. Nandidiri ako sa inyo. Magsilahis nga kayo sa harapan ko. Nagkatinginan ang tatlong babae. Naasar na kasi sila sa sinabi ni Ashley kaya tumayo ang isang babae sa kanila na siyang leader nilang tatlo. Lumapit ito kay Ashley at saka bigla na lang sinikmuraan si Ashley. Hinawakan naman sa magkabilang braso ng dalawang babae si Ashley at muli itong sinuntok ng babaeng leader. Nangihinang bumagsak sa sahig si Ashley. Ano? Hindi ka titigil? Magmamayabang ka pa? Sa susunod, sumunod ka na lang ha? Kung ayaw mong sikmuraan ulit kita. Namimilipit sa sakit si Ashley at tahimik siyang umiiyak. Naisip niya bigla ang lahat ng kasalanan niya kay Camila. Ang pagtatangka niya sa buhay nito. Pero huli na ang lahat para magsisi pa. At kailangan niyang pagbayaran sa kulungan ang kasalanang nagawa niya. Isang buwan ang lumipas. Muling nabiyayaan ng isa pang anak sina Camila at Harvey. Sobrang galak ang nararamdaman ni Harvey dahil nagkaroon pa sila ulit ng anak. Bago pa man tuluyang lumaki ang tiyan ni Camila, nagtungo sila sa ibang bansa upang magpakasaya. Yay! Ang saya naman dito, Daddy! Sobrang saya ko po! Masayang sabi ni Angel habang naglalaro ng snow. Sige lang anak, mag-enjoy ka lang dyan, okay? Sabi naman ni Harvey. Mula sa kanyang likuran ay niyakap siya ni Camila. Maraming salamat mahal dahil dinala mo kami dito. Alam mo ba dati? Pangarap ko lang makarating sa ganitong lugar at maglaro ng snow kasi hindi naman mayaman ang pamilya ko. Talagang nagsikap lang ako kaya kung ano man ang meron ako ngayon, pinaghirapan ko yun. Ngumiti si Harvey at saka niyakap ang kanyang asawang si Camila. Kaya nga minahal kita dahil sa ugaling meron ka. Talagang mahal na mahal mo ang pamilya mo at ginawa mong lahat para maiparanas sa kanila ang kaginhawaan sa buhay. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilimutang tulungan sila. Ganon siguro talaga kapag panganay at may pagmamahal sa pamilya. Pinangako ko sa sarili ko na bago man sila mawala sa mundong to, makaranas man lang sila ng ginhawa. At masaya ako na natupad ko yun. At dahil na rin sa iyo, mahal, tinulungan mo kong matupad ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Nangingilid na ang mga luha ni Camila habang sinasabi ang mga katagang yon. Hinaplos ni Harvey ang pisngi ni Camila. Para saan pa't naging asawa mo ko, hindi ba? Kaya tayo naging mag-asawa dahil tayong dalawa lang ang magtutulungan. At bilang asawa mo, gagawin ko ang lahat para mapasaya kita. Reward mo yun bilang mabuting asawa ko. At isa pa, napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Sa dami ng manliligaw mo noon, ako ang napili mo. Napangiti si Camila. Ikaw, bakit ako ang pinili mong mahalin? Ang daming magaganda at sexy na babaeng nagkakandara pa sa'yo. Kulang na nga lang ay maghubad na sa harapan mo eh. Mapansin mo lang. Wala naman akong pakialam sa ganong klaseng babae. Hindi ko gusto ang ganon. Yung babae na kulang na lang ay maging clown dahil sa kapal ng makeup at makita ang lahat dahil sa masyadong revealing na suot. Hindi ganon ang hanap ko. Kaya nga nakuha mo ang atensyon ko. Dahil simple lang ang forma mo at ayos mo sa mukha pero napakaganda mo. Kaya talagang mahal na mahal kita eh. Sabi ni Harvey sabay tawa. Kinilig naman si Camila. Hinalikan niya sa labi si Harvey at pagkatapos ay masaya silang tatlong naglaro ng snow. Ilang buwan pa ang lumipas.
Nanganak ng isang malusog na baby boy si Camila. Todo alaga naman sa kanya si Harvey kahit naabala ito sa kanyang pagsaserbisyo sa bayan. Ang gwapo naman ng apo ko na yan, sabi ni Lolita sabay buhat sa kaniyang apo. Ang gwapo mo talaga, Angelo. Kamukhang kamukha mo ang Daddy Harvey mo nung baby pa siya. Nakita mo ba, Camila, yung mga picture ni Harvey nung baby pa siya? Agad na tumango si Camila. Opo, magkamukha talaga, parang Xerox copy nga po eh. Tumawa ang ginang. Totoo, kaya love na love ko itong apo ko na ito. Love na love ko silang dalawa ng ate Angel niya. Napangiti na lang si Camila. Lumapit sa kanya si Harvey at saka hinalikan siya sa noo. Birthday kasi ngayon ni Lolita, kaya naman may isang malaking handaan sa bahay nito at maraming tao ang nagsipuntahan. Lumipas pa ang mga araw, biglang naisip ni Camila si Ashley. Naisip niya itong bisitahin sa kulungan, kaya naman nung hindi siya busy, ipinaalaga niya muna ang kanyang anak sa yaya nito para dalawin si Ashley. Nagluto siya ng masarap na ulam para dito. Huminga siya ng malalim habang hinihintay ito. At nang makita niya ito, malaki ang pinagbago ng itsura ni Ashley. Naging payat ito at halos mangitim na ng sobrang ilalim ng mata dahil sa eye bag. Kumusta ka na? Unang nasabi ni Camila. Ngumiti si Ashley. Eto, ayos naman ako dito. Marami na akong tropa. Ikaw, kumusta ka na? Blooming ka ah. Ngumiti si Camila. Ayos lang naman ako. Masaya naman kami ng pamilya ko. May dala pala akong pagkain para sa'yo. Niluto ko to. Kinuha naman yun ni Ashley at saka agad na tinikman. Ang sarap ng luto mo ha, solid. Masarap din naman ang pagkain dito pero ibang sa'yo. Siya nga pala, buti ka pa. Naisipang dalawin ako dito, pero ang pamilya ko hindi. Wala pang dumadalaw sa akin dito na kamag-anak ko. Siguro nasa isip nila na bagay lang ako dito dahil pasaway ako sa pamilya namin. Malungkot na sabi ni Ashley. Hindi naman maiwasang malungkot ni Camila. Baka naman busy lang sila kaya hindi ka nila nadadalaw pa. Mapait na ngumiti si Ashley. Grabe naman ang pagka-busy nila. Saglit na oras lang naman ang pagdalaw dito pero bakit hindi nila magawa? Halatang ayaw nilang dalawin ako dito. Dahil kahihiyan ang dinulot ko sa pamilya namin. Pero ayos lang. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nandito. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko kay Harvey. Na kahit alam kong hindi siya mapapasakin, pinipilit ko pa rin at nagawa ko pang pagtangkaan ng buhay mo. Ngumiti si Camila sabay hawak sa kamay ni Ashley. Hayaan mo na yon. Napatawad na kita. At isa pa, pinagbabayaran mo na rin naman, di ba? Nandito ka na. Oo, at masaya naman pala dito. Nung una, syempre hindi. Pero nasanay na rin ako. May mga tropa na nga ako dito eh. Masaya silang kausap. Mabilis lang naman ang mga taon. Para lang ako nagbabakasyon. At kapag nakalaya na ako, talagang magbabagong buhay na ako. Hindi na ako gagawa pa ng masama. Kaya sana kung may time ka, dalawin mo ulit ako dito ha. Para may makakausap ako kahit papano. Kasi hindi ko naaasahan pa ang pamilya ko. Ngumiti si Camila. Oo naman, dadalawin kita at dadalhan kita palagi ng pagkain. Napangiti na lamang si Ashley. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Umiiyak siya dahil sa tuwa. Dahil napatawad na siya ni Camila sa kabila ng nagawa niya. At nagawa pa siya nitong dalawin. Kinausap ni Camila ang pamilya ni Ashley na dalawin naman ito sa kulungan. Sinabi niya ang kalagayan ni Ashley doon na nalulungkot ito dahil walang dumadalaw sa kanya. Dahil doon, dinalaw na si Ashley ng kanyang pamilya. Masayang masaya si Ashley at nagpapasalamat siya ng sobra kay Camila. Mahal, halika na. Umuwi na tayo. Tawag sa kanya ni Harvey matapos nilang dalawin si Ashley. Teka lang, sandali. Nakalimutan ko palang ibigay ito kay Ashley. May binili ako para sa kanya.
para may mga damit siyang may susuot at mga gamit na rin. Mabilis na naglakad si Camila patungo kay Ashley at saka ibinigay ang dala nitong bag. At pagkatapos ay bumalik na siya kaagad kay Harvey. Magkahawak kamay silang naglakad palabas. At habang naglalakad sila, magaan ang pakiramdam ni Camila dahil sa wakas, okay na ang lahat. At ipinagdarasal na lang niya ngayon ay mas tumibay pang pagsasama nilang dalawa ng pinakamamahal niyang si Harvey. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.